Sa umaga pong ito, ang ating magiging mensahe ay mula po sa unang Juan, Kapitulo 1, at nais ko pong basahin ang lahat ng narito mula talatang 1 hanggang talatang 10. Unang Juan, Kapitulo 1, ganito ang siyang isinasaad: yung buhat sa pasimula, yung aming narinig, yung aming nakita ng aming mga mata, yung aming namasdan at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. At ang buhay ay nahayag at aming nakita at pinatutuhanan, at ang inyong aming at sa inyong aming idinalibalita ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama at ng at sa atin ay nahayag. Yung aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin, at kayo at tayo ay may pakikisama sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. At ang mga bagay na ito ay aming sinusulat upang ang aming kagalakan ay malubos. At ito ang pasabing aming narinig sa Kaniya at sa inyo'y aming ibinabalita, na ang Diyos ay ilaw at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. Kung sinasabi nating tayo'y may pakikisama sa Kanya at nagsisilagad tayo sa kadiliman, ay nagbubulaan tayo at hindi tayo nagsisigawa ng katotohanan. Ngunit kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa, at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili, at ang katotohanan ay wala sa atin. Kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kung sinasabi nating tayo'y hindi nagkasala, ay ating ginagawang sinungaling siya, at ang kanyang salita ay wala sa atin. Hanggang dito lamang po ang pagbasa natin sa banal na kasulatan. Ang magiging tema po natin sa umagang ito ay nasa talatang 3. At nais ko pong basahin muli: yung aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin, at tayo ay may pakikisama sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. Tunay na tayo ay lubos na nagpapasalamat, mga minamahal, sapagkat sa pamagitan ng mga talatang ito na ating binasa, ay nakikita natin ang kalakhan, kadakilaan ng ating Diyos at Ama. At makikita natin dito na ang Diyos ay makapangyarihan. Ang Diyos ang siyang nilalang ng langit at ng lupa. Ang magiging paksa po natin dito ay si Kristo ang ating buhay. Christ is our life. At dito ay tinutukoy na banal na kasulatan ang tungkol sa buhay. At makikita natin na kamangha-mangha ang ginawa ng Diyos, sapagkat siya ang may lalang ng langit at ng lupa, ngunit sa kanyang mga gawa ay may mga bagay na tayong masusumpungan na nagpapahayag ng kagandahang loob ng Panginoon, ng kanyang kadakilaan, ng kanyang kahabagan, at gayon din ng kanyang dakilang pag-ibig.
Kuminsan, pag pinag-aralan natin ang mga katangian ng ating Diyos, mamamangha tayo. Pero sa kanyang mga ginawa, meron din tayong nakita na mga pangyayari sa kanyang paglalang. Sapagkat dalawang bagay ang nangyari nang makita natin ang mga nilalang ng Diyos. Nilalang ng Diyos, una ay ang mga anghel. Ngunit nakita natin na yung 1/3 na mga anghel ay nagkasala. Sila ay walang kaligtasan at walang ipinagkaloob na kaligtasan. Ang ikalawa, nilalang ng Diyos ang tao. Ngunit ang tao ay nalaglag sa kasalanan dahil sa sunsong ng Diablo. Ngunit ang Diyos sa kanyang pag-ibig at kahabagan ay nais niya na ipakita ang kanyang kapangyarihan na kanyang ibukod ang mga tao mula sa kasalanan. Sapagkat tayo naniniwala ng Diyos ay nagbukod para sa kanyang sarili na mga hinirang o mga pinili, at ito ay mga pinagkaloob sa ating Panginoong Jesucristo. O kaya nga sa banal na kasulatan ay masusumpungan natin na sa kahabagan ng Diyos, at ito ay natatala sa Efeso Kapitulo 2, talatang 4, na sabi dito, ngunit ang Diyos, palibhasa'y mayaman sa awa, dahil sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang inibig sa atin. Ang ginawa ng Panginoon, mula sa langit, siya ay bumaba. At kanyang ginampanan ang kanyang tungkulin na tagapagligtas. Alam natin na ang Diyos ay makapangyarihan. Nais niya na ipahayag ang kanyang kahabagan at ang kanyang dakilang pag-ibig. Sapagkat sabi sa banal na kasulatan, sa talatang 16 ng Kapitulo 3, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos o pag-ibig ng Diyos. Yung pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago. Ang pag-ibig ng Diyos ay dalisay, makapangyarihan, at walang hanggan. At ang mga mananampalataya ay makapagsasabi, tulad na sinabi ni Pablo, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. At dahil sa pag-ibig ng Diyos, siya ay bumaba mula sa langit tungo sa lupa. Ang kanyang isinugo ay ang kanyang buktong na anak, ang Panginoong Jesucristo, na siyang nagkatawang tao. Siya ang tanging buktong na anak ng Diyos, na siyang kordero ng Diyos na nag-aalis ang kasalanan ng sanlibutan. Kung kaya nga sinasabi dito na ibinigay ng Diyos ang kanyang buktong na anak, upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tunay na ang Panginoong Jesucristo ay dumanas ng hirap bilang kordero ng Diyos. Nang tanging layunin ay mapatawad ang mga nagkasala sa Kanya. Pero alam natin na dito tinutukoy yung salitang sanlibutan. Dito sa 1 Kapitulo 3, talatang 16, yung gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Ang ibig sabihin ng sanlibutan ay cosmos. Ibig sabihin ay partikular na pag-ibig ng Diyos sa Kanyang iniibig, sa Kanyang pinili, Kanyang inihirang, at ito ay Kanyang binukod. At dahilan sa
kanyang kahabagan at pag-ibig, siya ay nagkatawang tao. Sapagkat ang sabi dito sa banal na kasulatan ay ang Diyos ay nagpahayag sa laman sa pamagitan ng Panginoong Kristo na siya ay nagkatawang tao. Na ang layunin ay tubusin mula sa pagkakasaklak sa kasalanan upang ipahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa mga pinili o mga itinalaga ng mga anak sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo. O kaya nga dito ay ating masusumpungan kamangha-mangha ang mga gawa ng Diyos sa buhay ng isang mananampalataya. At sabi sa Efeso Kapitulo 1, Kapitulo 2, talatang 10, tayo ang pinakamahusay na gawa ng Diyos sa pamagitan ng Panginoon Kristo sapagkat tayo ay kanyang binago. Tayo ay binigyan ng buhay na walang hanggan. Tayo ay tinubos mula sa ating mga kasalanan at pinagkalooban ng buhay na walang hanggan. Dito nahayag yung tunay na pag-ibig ng Panginoon. At sa Efeso Kapitulo 2, talatang 5 ay tinutukoy dito na bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay nakalakip ni Kristo. At ito ay sa pamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. At ang bawat isa ay binigyan ng biyaya ayon sa sukat na kaloob ni Kristo. At yun ang sinasabi dito sa Efeso Kapitulo 4, talatang 7 na sinasabi, datapwat ang bawat isa sa atin ay binigyan ng biyaya na ayon sa sukat na kaloob ni Kristo. O kaya nga sinasabi sa banal na kasulatan na matapos na gampanan ng Panginoon ang kanyang tungkulin bilang kordero ng Diyos, na siya ang napako doon sa krus dahilan sa ating mga kasalanan, siya ay muling umakyat. Bumaba at umakyat. Nang tanging layunin ay tayo'y pagkalooban ng saganang buhay sa kanyang harapan. Kaya nga't ang Panginoon Kristo ay umakyat sa langit. At ang sabi sa Kapitulo 4, talatang 8, ang sabi dito, kaya nga't sinasabi niya, nang umakyat siya sa itaas, ay dinala niyang bihag ang pagkakabihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. At sabi sa talatang 9, ngayon ito, umakyat siya. Ano ito? Kundi siya ay bumaba rin naman sa mga dakong kalaliman. Bumaba siya rin upang umakyat sa kaitasan ng buong sangkalangitan upang kanyang mapuspos ang lahat ng mga bagay. At dito, mga minamahal, ay tatlong bagay ang ating isasaalang-alang sa umagang ito. Una, ay yung tayo ay pinagkalooban ng buhay na walang hanggan. Ang ikalawa ay yung tayo ay pinili ng Diyos upang makisama sa ating Ama na nasa langit at sa Panginoong Hesukristo. At ang pangatlo ay upang tayo'y lumakad sa liwanag. Unang-una ay yung buhay na walang hanggan. Ang Diyos ay bumaba. Pagpapahayag ng kanyang kahabagan. Mayaman siya sa kahabagan. Nakita niya nagkasala ang tao. At pagkatapos, pinapahayag niya yung kanyang dakilang pag-ibig. Kaya nga sa pagdako niya
at pagbaba niya sa lupa, kanyang ginawa na siya ay mapako doon sa krus, kabayaran ng ating kasalanan. Sapagkat ano ang kasalanan nating minana? Ang minana nating kasalanan ay mula kay Adan, sapagkat sa solsol ng Diablo, siya ay nagkasala at minana natin ang kasalanan iyon. Kaya nga, sabi ni David, tayo ay pinaglilihi at ipinanganak sa kasalanan. Ngunit ang Diyos, sa kanyang walang hanggang panupala, ay napahayag sa buhay ni Pablo. Ito yung sinasabi ni Pablo sa Kapitulo 1, talatang 4. Na doon ay tayo ay pinili, hinirang, bago pa itatag ang sanlibutan. At nakakagalak, mga minamahal, sapagkat ang mga bagay na iyon ay iniyag sa atin. Nang tanging layunin ay pagkalooban tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya na, nasabi dito sa unang Juan, Kapitulo 1, yung buhat sa pasimula, yung aming narinig, yung nakita ng aming mga mata, yung aming namasdan, at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng Diyos. Ito yung binabanggit ni Juan sa unang Kapitulo 1 ng Juan. Na ang sabi dito, nang pasimula, siya ang berbo, siya ang salita. At ang berbo ay sumasa Diyos. At ang berbo ay Diyos. Talatang 12, ito rin ang pasimulay sumasa Diyos. At ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamagitan niya. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Nasa kanya ang buhay. At ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman. At ito'y hindi mapag-unawaan ng kadiliman. Kung kaya nga dahil dito, ang tao ay nasa kadiliman, yung sumusunod na talatang 14, Kapitulo 1 ng Juan, ay nagpapahayag dito at nagkatawang tao ang berbo at tumahas sa gitna natin. Nakita natin ang kanyang kalwalatian gaya sa buktong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Ito ang layunin ng Panginoon, na kahit siya ay nasa kanyang kalwalatian, nasa langit, tiningnan niya ang kalagayan ng tao na napahamak at nagkasala. Nagawa niya na siya ay magkatuwang tao. Kaya't nililiwanag dito ng talata na ang tanging layunin ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at makapiling niya ang kanyang mga hinirang na mga anak sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo. Ito yung sinasabi ni Pablo kay Timoteo. Unang Timoteo, Kapitulo 3, talatang 16. Na sabi, at walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan, na yung nahayag sa laman na pinapaging banal sa Espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan sa sanlibutan, tinanggap sa itaas sa kalwalhatian. Ang Diyos ay nagpahayag sa laman sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. O kaya nga,
kung ating muling tutunghayan ang Kapitulo 1 ng Juan, sa unang Juan, Kapitulo 1, talatang 1, yung buhat sa pasimula. Ito ang ating Diyos at ito ang ating Ama. Sapagkat niliwanag ng Panginoon nung siya ay mabuhay na mag-uli. Sabi niya kay Mary Magdalene, ako ay aakyat sa aking Ama o sa aking Diyos, na iyong Diyos. Ako'y aakyat sa aking Ama, na iyong Ama. Ito ang kalagayan at katangian at isang katotohanan sa isang mananampalataya na siya ay merong Diyos at siya ay merong Ama. Yun ang sinasaad na tipan ng Diyos sa kanyang mga hinirang. Ako ang magiging Diyos ninyo at kayo'y magiging aking anak. At kahit nabasahin natin ang Revelation, ganun din ang siyang isinasaad. O kaya nga sabi sa banal ang sulatan, mapalad ang mga tao na ang kanilang mga kasalanan ay itinatawad. Dito'y pagpapahayag na yung buhat sa pasimula. Kung ating pagmamasdan, mga minamahal, nakapiling ng mga alagad ang Panginoong Jesucristo sa katawan at sa espiritu. Sapagkat ang Diyos ay nahayag sa laman. Nakapiling nila. O kaya nga nasabi ni Pablo sa mga mananampalataya ng mga taga-Kolosas, na sabi niya, unang Kolosas, Kapitulo 1, talatang 15, na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Ang Panginoong Jesucristo ang larawan. Sinabi niya sa kanyang alagad, kung ako ay iyong nakikita, nakikita mo rin ang Ama. Sa mga salita ng Panginoon, ipinapahayag niya ang katangian ng Ama, ang pagmamahal ng kanyang Ama, at ang kanyang habag at awa. Sa Kapitulo 1 ng Kolosas, Kapitulo 16, ay sabi dito, sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitan at sangkalupaan, na mga bagay na nakikita at mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsapop o mga pamunuan o mga kapangyarihan. Lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamagitan niya at ukol sa Kanya. At sa talatang 17, at siya'y una sa lahat ng mga bagay. At ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa Kanya. Tinutukoy dito ang ating Panginoong Jesucristo, sapagkat sa talatang 18, at siya ang ulo ng katawan. Sino ang katawan? Ang iglesia, ang mga mananampalataya, ang mga binago ng Panginoon, na ang dugo ng Panginoon Jesucristo ang humugas sa kanilang buong katawan at kaluluwa. Sa makatwid bagay ng iglesia. Pag sinabing iglesia, ito ay mga mananampalataya na mga tinubos. They are the redeemed. They are the saints. Sila yung tumanggap ng katubusan. Sila yung mga pinatawad sa kanilang mga kasalanan. Sila yung mga anak ng Diyos na tinutukoy sa banal na kasulatan. At sabi sa talatang 18, siya ang ulo ng katawan sa magtuwid bagay ng iglesia, na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay. Yan naman sinabing panganay sa mga patay, sapagkat
Siya lamang ang binuhay ng Panginoon, kauna-unang binuhay na tao. Sapagkat ang Panginoon Jesucristo, siya ay tunay na Diyos at tunay na tao. Namatay siya at siya ang panganay. Si Enoch, hindi siya namatay. Nag-transform agad siya. Si Elijah, hindi siya namatay. Nag-transform siya. Kaya't katotohanan na sinasabi dito, ang Panginoon Jesucristo ang panganay sa mga patay, upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan, sapagkat minagaling ng Ama na ang buong kapuspusan ay manahan sa Kanya. Ang Panginoon Jesucristo, ang siyang larawan at kapuspusan ng Diyos na hindi nakikita. Adahilan sa ang Panginoon Jesucristo, ang siyang nilalang sa lahat ng mga bagay, lagi natin tatandaan, ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu ay may gawain na nagkakaisa tungkol sa paglalang ng lahat ng mga bagay. At ang pangasiwa ay pinamahala sa Panginoong Jesucristo, sapagkat na siya ay umakyat sa langit, siya ay umupo sa kanan luklukan ng Diyos. Pinamahala sa Kanya sapagkat sinabi sa banal na kasulatan sa sa Hebreo Kapitulo 1, talatang 2, ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamagitan ng Kanyang anak na siyang itinalagang tagapagmana ng lahat ng mga bagay, sa pamagitan niya ginawa ang sanlibutan. At sa talatang 3, palibhasa ay siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian ay tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos, na umaalalay sa lahat ng mga bagay sa pamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan ay lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitaas-taasan. Kaya dito mga minamahal, ay siya ay puspos ng kaluwalhatian, larawan ng kanyang pagka-Diyos, at siya rin ang umaalalay. Sa langit, naroon siya. Pinamamahalaan niya ang langit. Sa lupa, siya rin ang namamahala sa pamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita, na ito ang siyang sinasaad. Kaya nga malaki ang ginawa ng Panginoon na siya'y nanawag sa lupa. At sa kanyang pag-akyat sa langit, taglay ang mga binihag o mga mananampalataya na mga hinirang, pinili, o mga ipinanganak ng Diyos sa Espiritu. Kasi sabi sa Kapitulo 4, talatang 9, ngayon ito, umakyat siya, ano ito? Kundi siya ay bumaba rin naman sa dakong kalaliman ng lupa. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng buong sangkalangitan upang kanyang mapuspos ang lahat ng mga bagay. Kaya nga ito'y sinasaad na siya'y umakyat sa langit. Ang sabi sa Efeso Kapitulo 2, kung ating titingnan mga minamahal. Ang sabi dito ay sa talatang 5 ng Kapitulo 2 ng Efeso, bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan,
tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang biyaya, kayo'y nangaligtas. At sabi sa talatang 6, at kayo'y ibinangong kalakip niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Nais kong bigyan natin ng diin yung salitang tayo'y binuhay sapagkat ang Panginoon sa Kristo nang siya'y mamatay, ibinuhay siya ng Ama. At sa pagbuhay niya, kasama ang mga mananampalataya. Sapagkat kung ating babasahin yung nasa Mateo, ay tinutukoy doon na ang mga banal na nasa libingan, nabuksan ang kanilang mga libingan at nabuhay yung mga mananampalataya at napakita sa marami. Iyon ang sinasabi sa Mateo. Iyon ay pagpapahayag ng katotohanan na lahat ng nakay Kristo, lahat ng mga ibinigay ng Ama sa Panginoon sa Kristo ay pinagkalooban ng buhay na walang hanggan. At nang sila ay binigyan ng buhay na walang hanggan, ibinangon sila kalakip niya. Binangon. Kahit ang mga mananampalataya ay buhay. Sila yung mga tinanganak sa Espiritu. Hindi na sila mamamatay. Wala nang kamatayan para sa mga mananampalataya. Sila'y mabubuhay na kasama ng ating Panginoong Jesucristo. Iyan ang dahilan kung bakit isinugo ng Panginoong Jesucristo ang banal na Espiritu upang ipahayag niya na kayo'y papatnubayan ng mga alay. Kayo'y tuturuan, kayo'y gagabayan hanggang sa matapos natin ang ating panahon dito sa lupa. Maiksi lamang ang ating panahon. Pero nakakasiguro tayo na hindi tayo pababayaan sapagkat isinugo ng Panginoong Jesucristo ang kanyang Espiritu upang manahan sa atin, manatili sa atin, at sumaatin magpakailanman. Kaya nga pag yung kinuha ng Panginoon yung mga mananampalataya, hanggang kamatayan, kasama ang banal na Espiritu. At ipipreserve ang kanilang mga katawan na naging abo. Para pagdating ng Panginoon ay bubuhayin ang kanilang mga katawan mula sa abo. At ito'y magiging katawan katulad ng ating Panginoon sa Kristo, wala ng kamatayan. At tayo sa Panginoon magpakailanman. Kaya nga, kagalakan sa mga mananampalataya. Yung siya'y nabubuhay, nakasama ang Panginoon. Hindi tayo dapat nalulungkot, bagamat merong kalungkutan sa ating pamumuhay. Minsan, salat tayo sa mga bagay na kakainin natin. Minsan, maliit lamang ang hawak natin pera, pero hindi yun ang maging damdamin ng bawat isa. Kaya nga sabi ng Panginoon, kaya kayo wala sapagkat hindi kayo nananalangin. Manalangin kayo sa Ama. Tinuturo niya ang Diyos na ating Ama. At sabi niya, pag kayo nanalangin sa aking pangalan, ipagkakaloob yung ating mga pangangailangan. Kaya ito ang tinutukoy ni Juan na pinagkalooban tayo ng buhay na walang hanggan. Nanawag ang Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo at umakyat siya doon sa langit. At kung nasa langit, hindi tayo pinababayaan sapagkat ang Panginoon ay sumasa atin. Ito ang siyang tinutukoy na pakikipag-fellowship, pakikisama. Sabi sa talatang 3, dito sa unang Juan, Kapitulo 1, talatang 3,
yung aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Alam niyo, napakaganda itong talatang to sapagkat sinasabi ni Juan sa mga mananampalataya maging sa ating generation, even in our generation na ito, yung pakikisama sa Kanya. Sapagkat siya ang may sulat nito ayon sa inspirasyon ng banal na kasulatan o ng banal na espiritu. At habang binabasa natin dito, nakikita natin ang kanyang katangian, pakikisama sa amin. Magiging lubusan yung pakikisama niyo pag tayo naroon at mukha nating makikita si Juan. At sasabihin natin, ang ganda ng iyong mga salita na nagbibigay sa akin ng kagalakan at katuwaan. At masasabi natin may pakikisama. Higit sa lahat, ang sinasabi dito ay pakikisama sa Ama. Ito ang tungkulin ng mga mananampalataya. Ang pakikisama sa Ama. Ang pakikisama sa Anak. Hindi lamang sa Ama, kundi sa Kanyang Anak na si Jesucristo. Lagi ko naalala yung sinabi ng Panginoon sa Kapitulo 10 ng Juan na nadidinig ng aking mga tupa ang aking tinig. Sa pakikisama ng mga mananampalataya na didinig niya ang tinig ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang Espiritu, sapagkat ang banal na Espiritu ay nananahan sa kanyang mga anak, nananahan sa kanyang mga tinubos, nananahan sa mga banal ang kanyang Espiritu. At nadidinig ng bawat isa. Nadidinig ang sinasabi ng Ama. At dito, tinutukoy dito ang pagkikisama ay yung lumalakad sa liwanag, sa katotohanan. Ito yung tinutukoy dito sa sinasabi ni Juan na una ay yung pakikisama sa Ama. Pwede nating ihambing ito doon sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Paano ba tayo marunong makisama sa ating Ama? Pinakikinggan ba natin siya? Sinusunod ba natin siya? Ginagalang ba natin siya? O minsan sa kapanahonan to, wala na kayo makikita mga ganun eh. Pero yung mga mananampalataya, kilala ang katotohanan, alam ang katotohanan, tiyak na marunong makisama sa kaniyang Ama na nasa laman. Alam natin maraming kadahilanan at kapintasan ng ating Ama. Pero yung pakikisama, tinuturuan tayo makisama. Lalo-lalo ang pakikisama natin sa ating Ama na nasa langit. At higit sa lahat sa ating Panginoong Jesucristo. O kaya nga sabi dito, ang pakikisama ay yung tayo'y sumusunod sa kanyang palatuntunan. Alam niyo kung minsan, ang pananambahan ay isang pagsubok sa mga mananampalataya. Kasi, ang sabi ng binasa natin, na igalang mo ang araw ng Sabat. So, ang araw na ito, Lord's Day, ito ang Sabat ng mga Kristiyano. Sapagkat, ang Panginoon Jesucristo, nang siya ay mabuhay na maguli, unang araw ng Sanlinggo. Kaya nga, ang araw ng ito ay pula sa kalendaryo. Sabihin, yan ay para sa Panginoon. Hindi yan para mag-bowling. Hindi yan para mag-resort. Hindi para yun yung mga bagay. Kundi, ang sabi sa banal na kasulatan, ang araw na ito ay dinanal ng Panginoon.
So ang mga banal ay kinakailangan nagkakatipon-tipon. At ito ang pagsubok. Tinetest. Pag sinunod natin ito, sumusunod tayo sa Ama. Pero kung hindi natin sinusunod, na ang araw ng Lord's Day ay para sa Panginoon, hindi tayo sumusunod sa Ama. So, kinakailangan ay igalang natin. Yun ang pagsunod. Tinetest tayo. Maliban lang kung may karamdaman, okay lang. Pero kung talagang kailangan natin, ay tumalo. Sapagkat ito ang ninanais na pakikisama ng Panginoon. Kaya ang ikatlo na tinutukoy dito ay yung lumakad tayo sa liwanag. Sapagkat maliwanag yung sinasabi dito sa Juan, Kapitulo 1, na siya ang liwanag. Sabi dito. Sabi sa talatang 1, nais ko munang muling balikan, ay nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Ito rin ang pasimula ay sumasa Diyos. So lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Nasa kanya ang buhay. Ito ang tandaan po natin. Ang Diyos ang buhay. At ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Kaya sinasabi dito ni Juan na lumakad tayo sa liwanag, sa ilaw. Sapagkat sabi sa talatang 5, at ito ang pasabi aming narinig sa Kanya. At sa inyo'y aming ibinabalita na ang Diyos ay ilaw at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. Kung sinasabi natin tayo'y may pakikisama sa Kanya at nagsisilagad tayo sa kadiliman, ay nangabulaan tayo at hindi tayo nagsisigawa ng katotohanan. So bilang mga mananampalataya ay tinutukoy dito, tayo'y lumakad sa ilaw, sa liwanag, sa buhay na walang hanggan. Kasi ang mga mananampalataya may buhay na walang hanggan yan. Hindi na sila mamamatay kailanman. Ano ang dahilan? Sapagkat sila'y ipinanganak ng Diyos sa Espiritu. Sabi nga ng Panginoon, ang ipinanganak sa laman ay laman nga, ngunit ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. At yun ang tungkulin ng mga mananampalataya, lumakad sa liwanag. Ikalawa ay lagi tayong dumako sa panalangin. Magdalanginan ang bawat mananampalataya. Idalangin ang mga pangailangan. Dalangin natin ang mga bagay na ito sapagkat inuutusan tayo ng Panginoon. Kaya tayo wala sapagkat hindi tayo nananalangin. Nanalangin tayo upang magkaroon. At alam natin na ang Diyos ang siyang bukal na lahat ng mga bagay. Pangatlo ay palakasin natin ang mga mahihina o mga nanlulupaypay dahil sa mga sumusunod na mga suliranin. Ito ang tungkulin ng isang mananampalataya sapagkat ang buhay ay sumasa kanila ang Panginoon. At naway patuloy tayong patnubayan ng Panginoon sa ating pamumuhay na tayo'y patuloy na makisama sa ating Ama at sa ating Panginoong Jesucristo sapagkat siya ang buhay. Amen. Maraming salamat po o aming Diyos at aming Ama. Patuloy mong pagpalain ang iyong mga salita sa aming mga puso sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen.